Alright guys, welcome to another vlog. Again, my name is Victor Asuncion. I'm the President and CEO of Nsky Solar. Today, pinipresent ko sa inyo one of our most in-demand product sa panahon ngayon kasi syempre alam natin, baka mag-war na, kailangan natin i-secure is number one is yung source of power natin, di ba? Kasi ngayon sa panahon ngayon, cellphones, radyo, TV, internet, lahat yan kailangan ng kuryente, di ba? So this power station right now that we have here is capable of delivering 3,200 watts of power. Through here, may mga outlets na tayo dito. Ayan, 4 yung outlet sockets niya. So, pwede rin hindi ka na mag-extension. Pero kung gusto mo, ito papunta sa dining room, ito papunta sa kusina, ito bedroom, ito papunta sa extension cords na lang yung kailangan mo with this power station. Pag kailangan mo mag-power ng 12 volts or 24 volts, yung mga compressor ng pump ng tires dito, meron ka dito, outlet. Yung DC input charger niya. And then you can also power the 12 volts DC plug, which is basic na. And then, alam nyo na yung standard naman na USB. USB. Fast charging na yan. You can charge up to 100 watts dito ng natin, PD 100 watt Type-C, dalawang ports na 30 watt PD. So, in case of emergency, lahat kayo, kailangan nyo ng charge ng cellphone dahil low bat na, yan hindi kayo mawawalan ng ports. Kahit sabay yan, pwede mag-charge. Okay? Tapos, isa pa, light, in case of emergency. So, nasa low power light siya. High power light, and then SOS. So, magbi-blink siya, SOS. Ganyan. You can change the power frequency nito ng 50 Hz and 60 Hz as well. Dito, nako-configure siya. And then, it's designed in a way na meron na siyang handle para, syempre, yung mga senior citizen, hindi mo naman ito mabubuhat mag-isa kahit. So, you have your handle para madali mo siyang ilipat. Kung ilalabas mo bigla, lipat ka ng another location, na-discover na nila yung location kung nasan ka, ito, pwede mong gamitin. Now, for battery port, dito, if you want to extend power, gusto mo siyang patagalin, external power, you can input here in this side. So, next, sa side profile natin, dito, makikita mo, 3,200 watt, a sticker. This is your exhaust vent. Meron ditong fan na nagkukul nung system sa loob. Pag mataas ang consumption natin. Pero kung hindi naman, mag-throttle down din siya for savings ng power. Next, here, yun din, may fan din dito. Tapos nandito rin yung logo na 3,200 watts natin. Next, sa back angle naman, makikita natin yung inputs natin. This is your input cover. Lahat ng inputs nandito. Tapos nandito rin yung supercharger switch. Supercharger switch kasi is, pwede mo itong i-charge 30 minutes out of your wall outlet using your supercharger feature. Next, dito naman, may nabibili ding additional components dito, which is yung portable jump starter. Dito siya nilalagay. But you have to buy that separately. And then you have your 4-in-1 data cable. So 4-in-1 data cable, nandito na yung cables mo. So, Lightning, USB Type-C, USB-A ata, yung ganito. A ba to? Pero yon, nandito na siya. So, any phones na accepts Type-C, micro USB, and Type-C, available na siya dito. So, you just put it back here neatly para nakatabi siya. So, when you go out camping or lumalabas ka, meron ka ditong spare. Alam mo naman sometimes, di ba, anong nangyayari? May power bank ka nga, tapos wala kang cable. Or kung may kaibigan ka bigla, tapos sabi niya, ano cellphone mo? iPhone. Yung lumang iPhone, hindi pa Type-C. So, paano mo i-charge yun? Dito, meron na siya. So, you just put back this cover again. And then, next, pag-usapan natin yung input. Kasi gusto natin malaman paano ba natin ito ma-charge. Di ba? So, there's 2 types of cables. Meron tayong car port. Buksan ko na. This will allow you to charge this power station gamit yung sasakyan mo. Okay. So, di ba yung mga sasakyan natin may 12 volt input power siya?
So, sasaksak mo lang yung 12-volt input power. Sorry I have to put this on silent. Ganun karami ang naghahanap ng power station namin. Non-stop yung tawag. Paano ba ito i-silent? Silent ko lang para hindi na... Okay. Saksak mo to sa port, DC port mo. Sasaksak mo to. Ito yung XT60 mo. Saksak mo dyan. Boom. Automatic nag-charge na siya. Pag sasakyan kasi, ang maximum charging current natin, 12 volts lang kasi. Kaya medyo mabagal. So, it'll take you 3-4 hours to charge. Medyo matagal. Pero kunyari, empty yung laman nito. Babiyahe ka pa Laguna. Or saan ba medyo malayo? Bataan, North, punta ka ng La Union. Pag nakasaksak to dun sa car mo, yung alternator naman na yung nag-charge sa kanya. Diba? So pagdating mo sa destination mo, pwede mo na siyang gamitin. Full charge na siya. Diba? So ito yung tinatawag natin na car, nakalagay dito, car charging cable. Okay, so let's put that back. Next, ito naman ang tinatawag natin na AC charging cable. So basically, kung alam nyo yung port sa mga computers, ganun din to. It's the very basic port. Ang design lang nito is syempre mas makapal siya. Makikita nyo yung rating nito is for up to 3,000 watts. So, baka gumamit kayo ng ibang klaseng cable dyan, yung mga medyo mas maninipis, masusunog yon. Huwag nyo pong gagamitin yon. Sasaksak mo lang to dito, tapos sasaksak natin siya sa outlet, mag-charge na siya. Maganda ma-testing na lang din natin mamaya-maya. Or, ito, dito. Yan. Saan ba? Ay, ito pala, sakto-sakto. Paupuin muna natin tapos saksak natin. Yeah. So, nakaset siya ngayon sa supercharger. Set muna natin sa non-normal. Sige. Okay. Makikita natin, pag normal charging siya, 800 watts maximum. Yan o, 800 watts lang maximum. So, kung ganyan lang yung speed ng charging mo, 700, nagva-vary siya, it will take you 90 minutes to charge. 90 minutes, medyo matagal. From 53% to 100%, it will take us 75 minutes to charge this. Tingnan natin kung gaano kaganda yung supercharger feature natin. Finlick na natin yung supercharger natin. Wait for a moment. Tumaas siya ng 1,800 watts. So instead of 70 minutes, it went down to, 38 na lang. Okay? Parang nag-times 2 siya. 35 minutes na lang from 54% to 100%. So yun yung napakagandang feature. Time is of the essence, guys. Come on. If we need to go, kailangan na natin umalis. We need to bring as much electricity as we need. Yan ang natin. Kailangan natin ma-make sure na mabilis yung charging niya. Alright. So yun. That discusses yung natin. Yung dyan na muna natin. Pa-charge na muna natin siya dyan. That discusses yung charging natin through AC. Okay? Now, let's discuss charging it through solar panels. This is your third cable that you need. This is called your solar charging. So, apart from being able to charge it with your car, charge it sa outlet, you can charge it with solar panels as well. So, itong kable na to ngayon, basically, it's the same. Yung XT60 connector niya sa likod, di ba? Positive, negative. Sa dulo niya naman is yung standard MC4 connector natin. So, pag meron kang 500 watt solar module, kukonekta mo lang siya dito directly and diretso mo na siya sa power station. Separate din yung solar panel. Yes, separate yung solar panel. Kasi may solar panel, pwede mo naman siyang gamitan ng iba-ibang solar panel. So, meron din tayo ng folding solar panels. Meron tayong solar panel yung manipis lang na nilalagay sa bubong ng sasakyan. Meron din tayong solar panel na sobrang laki na i-fix mo sa bubong ng bahay. So, different solar panels, nagdedepende din sa speed. Kung mas malaki solar panel mo, mas mabilis mo siya ma-charge. But the maximum charging you can do with this with solar panels is 1,000 watts. Ayan, 1,000 watts. Ayun, alright. So, sige, let's scale the charging. Patayin na natin siya, hugutin na natin dito. Okay, you can see, mamamatay yung charger. Charging niya. Kunin natin. Tabi na natin tong cable na to.
Let's put it back sa... Maganda to. Alam nyo yung mga, yung mga medical equipments na hindi pwedeng mamatay. For instance, yung mga respiratory medical equipment. Putya, pag namatay, yung pasyente mamamatay di ba? Kasi yun yung humihinga para sa kanya Yung mga dialysis machines, syempre, hindi naman pwedeng wala ng kuryente o wala ng gasolina. Ano na rin, hindi mo na paggagamitin. Kailangan gagamitin mo. So this is also one machine that can accommodate that. Because you can always use the power of the sun to charge it. So kahit anong mangyari, kung mag-doomsday, yan mga movies na end of the world, zombie apocalypse. No problem. Ngayon, syempre, yung mga medical machines na yun, pero importante din na pagkain. So ngayon, meron ba kayong popcorn dyan? Hindi, joke lang. Baka sakaling meron, pero okay lang kahit wala. Sige. This is, ilang watts to? Mukhang 1 million watts ata. Ilang watts ba to? Baka 220 volts, 1,500 watts. All goods, all goods. Kasi ang maximum capacity nito, remember guys, is 3,200. Okay. 3,200. So, yeah. And then, before I move forward pala, before we do the testing, make sure na you read yung user manual nyo. Mamaya na tayo dun sa Wi-Fi kasi, kikita pa ba ako? Mamaya na tayo sa Wi-Fi kasi there's also one very special thing about this Nako-connect mo siya sa cellphone mo. Makokontrol mo siya. Monitoring, tapos gusto mong patayin yung power, mapapatay mo through your smartphone. Ito yung manual niya dito. Ipakita ko na lang din sa inyo mamaya. But right now, as you can see, nag-60 Hz na siya, nag-adjust na siya. So nag-auto-adjust siya pag sinaksak mo dun sa 60 Hz input, madidetect niya 60 Hz yung kuryente natin. Ito yung sign niya, 60 Hz. Nag-auto-adjust na siya. That's a really, really feature. Kasi our manual includes how to change it from 50 to 60 Hz. Nandito na lahat ng information. It comes in English, so hindi kayo mahihirapan. Kasi yung mga ibang, kunyari, comes in Chinese, Japanese, so paano mo mababasa? Alright, so let's proceed with saksak natin to. Okay. Oy, sumabit. Okay, so, remember, also, pag naka-on na yung power station, naka-on na yung screen niya, makikita mo yung input watts, yan yung power na pumapasok sa kanya. Output watts, yan yung power na lumalabas. Okay? Makikita mo 000, 0000. Estimated time of use to Pag wala kang ginagamit, ganito lang siya, 99 hours ang life niya. Tagal, di ba? Okay. So ngayon, hindi ko alam kung paano gamitin to Kaya nyo bang paandarin yan? Baka may switch or button. Cellphone ko tanggalin. Hindi, yung isa yung ginagamit. Start. Ay, hindi pa pala nakabukas dito. Ito pala yung button, AC on and off. Tapos DC on and off. So on muna natin. Yan. Yan. So nag-on na siya. Nag-on, yan. So nakita nyo guys, nag-on na ang ating microwave Samsung. And nakikita natin with the base load pa lang nito, yan, 22 hours runtime niya. Okay, so start natin. Kunyari, may laman ba to? Baka may pagkain. I-start na natin tong, start lang natin, 30 seconds. Yan, makikita mo mag-adjust. 1,500, 1,900 watts. 14 hours mo siyang pwedeng gamitin. Ayan, tapos nag-adjust na. 59 minutes. So you have to wait for it then as well. Kikita mo, 38 minutes at 1,800 watts. 1,900 watts. So yun. 37 minutes. Pero syempre, on a daytime use, hindi mo naman gagamitin yan ng 39 minutes Ayun, so. Napakita natin dito ngayon guys is kung gaano katibay tong, hindi man lang nahirapan, hindi man lang nag-on yung fan. Medyo umandar ng onte. Pero 1,800 watts, maning-mani lang nung microwave natin. Diba? So, subukan natin. Baka meron kayong other loads dyan na medyo mas maliit. Itong fan na to. Yan. Sige, i-ano lang natin. I-demo lang natin. Yan. So, in case na nainit kayo sa bahay nyo, gusto mo ng ganito, industrial type fan, saksak natin. Hugutin na natin to. Sige, kuya. Saksak mo. Sige. Naka-active na ang AC natin. Go ahead. Paandarin natin. Yun.
So makikita din natin, tinan natin tong fan na to. Lakas nitong fan na to ah. Outdoor fan. Mababa lang ang wattage consumption niya. Makikita mo, 171 watts, 230 volts. 5 hours mo yan gagamitin. Tinan natin kung mag-adjust pa yung estimated time of use niya. Ayan ah. 90. Lakas. Laki nitong electric fan na to. Industrial fan. Yan na yung max niya. Max. Ayan o. 220 watts. Ito, it should be higher. Kailangan lang niya siguro ng time to adjust. 220 watts. Yan. Pero 4 hours na ganitong load, medyo matagal na rin siya. Pero for sure, adjust pa yan. Ito kasi, yung calculation ng hours natin is averaging yung nagiging loads natin. So the more consistent yung load mo, the more magiging accurate yung estimation. Throttle down siya, 150, 58, 60, yan. So yan from 4, naging 5. So it's really based on the amount of consumption you're having. Yan, so yan, perfect. Looks good. Imagine nyo, brown out, you need power, yun. It's all the power you need right there on this table. Alright, sige. Let's move to the next one. Pag-usapan natin yung, Wi-Fi. Sige. Let's move. So, pwede mo na ibalik to para sentro natin ulit to. Thank you. Portable Power Application 1.2. Ang pangalan ng app natin is called Wonderfree. Wonderfree. Ikaw yung tech, no, kuya? So, sige, download mo yung app na Wonderfree. Tapos may account registration yan. Kaso nga lang, the way that this inverter functions is kukonect siya sa Wi-Fi. So susundin mo lang tong connection and setup usage. Meron sa Play Store yan, sir. I suppose so. Wonderfree. Ito yung itsura niya. Kung wala man doon, hahanapin mo siya elsewhere. Yan. Wonderfree. Yan. Kukonect mo muna tong device na to sa internet, tapos yung cellphone mo, kukonect mo dun sa internet. Gagawa ka ng account for this unit. Para kahit saan ka sa buong mundo, pwede mong i-on and off yung power. So yun yung mga benefits niya. Yung ilaw na to, pwede mo siyang i-on, off, remotely. Pwede mong i-change yung mga ibang settings remotely as well. So, dapat nasa Wi-Fi lang din nakakonect mo. Oo, dapat malapit siya sa Wi-Fi. Medyo matagal lang itong process na to. But dito makikita mo naman yung mga ibang klaseng things that you can do. Account ko muna to, Kevin. Alam mo, Wag muna na. wag nyo na munang i-register kasi ang gawin mo lang, aralin mo lang siya, tapos i-register mo siya sa cellphone ni boss. Oo, kasi pag na-register mo sa cellphone mo, baka nanonood si boss, biglang mamatay yung TV niya. Ayun. So, any questions? Any questions regarding dito sa power station natin? Wala naman. Satisfied naman. Okay, good. To turn it off, you just hold this. Mag-off na siya. Ayan, off. Yan. Mag-off na siya. To turn it on, you hold mo lang din to. And then, marinig mo yung beep. On. And then, remember lang huwag niyong kakalimutan na may switch pa dito. Madali siya makalimutan actually. Kaya kung kunyari, ito lang ang gagamitin mo, DC lang yung papaandarin mo. So, ito lang yun mo. May indicator siya. Ngayon, kung hindi mo naman to ginagamit, patayin mo siya, dito kasi AC, mag-on, para may 230 volts ka. The reason kung bakit may ganun is para mas matagal yung life niya. Para yung inverter niya hindi laging nakabukas. Ibig sabihin sir, pwedeng pagsabayin itong ilaw. Pwede rin. Ayan Kung may ka dito, tapos may loads ka rin dito, di pwedeng sabay. Ayun. Okay. Ito, lagi itong, pag nagbukas na yung power station, lagi mo itong pwedeng gamitin. Kahit nakapatay ito, pwede mo pa rin itong gamitin. Ayan. Alright guys, thank you so much. Thank you, sir. Okay. Wala ko lang. Ang maganda dito, Oo. kasi yan mostly so wala na ang natin din paano. Exactly. Ngayon, di ba dito may solar tayo? So, pag walang gumagamit ng kuryente dito, pwede natin siyang i-charge. Charge mo lang sa pader. Kasi yung solar naman na yung nag-charge dun sa unit natin. So, yeah. This is one of the latest equipments. Ito, sir, yung mga manuals nyo para hindi mo kalimutan nandyan yung warranty card. So, yun. Ilang kilos to? Nakalagay yan dito sa box Ilang kilos? Para sa mga nanonood dyan, gusto nyo malaman kung gaano ka bigat, weight, 24 kilos.
Battery capacity niya is 2,048. Life po 4 yan. So, P3200 model to. You know. So, input AC charging power, 1,800. And then yung nominal frequency natin, pwedeng 50, 60. Max car charging input power, 120 watts lang. Pag sa car ka magcha-charge. Max solar input power charging, 1,000. Yan yung kagandahan. Kahit mabilis ka makapag-charge. Surge naman niya will be 6,400. Twice ng 3,200 rated power niya. So yung mga different ports. Yung mga cellphones nyo, i-try nyo nang i-charge. Maya-maya. Sige. Alright, thank you so much. Maraming salamat sa Vox Day Protocol Systems. Ang ganda ng mga artworks nila dito.